Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell. Ako po ang umamon kay Senator Rodante Marcoleta, Senador ng China, sa debate hinggil sa pagmamayari ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, hindi niya po pinansin. At ang balita ko, ang sabi niya, naintindi niya kasi kukonti lamang subscriber niyan. Sa ngayon, meron po tayong 122 Filipino subscribers. Filipino siguro yan. 122,000 Philippine subscribers. At kung yan po ay minamata-mata ni Marcoleta, bahala siya. Dinedman niya ang hamon ko. Nabalitaan ko pagkatapos ng ilang araw, hinamon naman niya si dating Associate Justice ng Supreme Court, Antonio Carpio. At siya po ay pinagbigyan. Hindi ka po alam kung yan ay matutuloy, sapagkat hindi lang si Carpio ang hinamon ni Marcoleta. Hinamon niya rin yung professor ng University of the Philippines, si Professor J. Batombacal, na isa pong profesional at eksperto sa maritime law at sa mga batas na pinagtibay pa ng Pilipinas, pati batas ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Abay, hindi po siya pinatulan ni Professor Batombacal. Tama po yun. Ako po ay nagdadalawang isip din, parang ayaw ko na rin patulan etong si Marcoleta. Tatadyakan ko na lamang. Opo, narinig po ninyo sa bibig ko yan. Tatadyakan ko si Marcoleta. Ipakalat po ninyo yan para umabot sa kanya na siya, pag nakipagdebate sa akin tungkol sa pagmamayari ng West Philippine Sea, sasampalin ko yan, tatadyakan ko pa. Sapagkat wala siyang karapatan na maging senador at ipagtanggol niya ang China dito sa loob ng Pilipinas at sa tapat ko. Hindi ba rin pagdebatehan namin yung kanyang didepensa kala Diskaya, abogado yan eh. Pera-pera yan, walang morals. Hindi ba rin yung kanyang pagdidepensa doon sa anomalya ni Sara Duterte, nung sabi niyang kailangan merong interparliamentary courtesy, Office of the Vice President, dapat huwag nang imbestigahin. Yan, pwede pagdebatehan yan. Pero pag tungkol po sa pagmamayari ng West Philippine Sea, hindi ko papayagan na sabihin niyang hindi atin yan. At hindi rin pwedeng payagan na sabihin niyang bakit na lang natin hindi pamigay ang Kalayaan Islands Group. Abay, sobra-sobra na yan. Kung marunong lang po tayo magmura, lahat ng mura, isipin na po ninyo. Yun ang ibig ko sabihin. Pero hindi ko po maipapangako na pag kami ay nagharap, hindi ko mapapangako na hindi ko yan tatadyakan. Tungkulin ko na tadyakan ang traidor. Tungkulin ko yan na ipamukha sa China na hindi lahat ng Pilipino ay kaya nilang ututuin, bulyak-bulyakin, ibubuli. Hindi ako papayag yan, hindi pwede yan. At kung yan ay magpapatuloy na papagtanggol niya ang China interest over Philippine interest in front of me, promise, sisipain ko yan. Para pantay lang ang laban, okay. 6-footer ako, at saka medyo nag-aral po tayo ng martial arts, at tayo po ay shooter, at tayo po ay dato ng Islam. Baka wala siyang laban dyan. Sabunutan na lamang.
Hindi ko siya minamalito, gusto ko siyang gawing katatawanan. Isama niya na yung anak niya na Piluka kid din. Ang pangalan no? Congressman Paul yan. Marcoleta. Abay, kala niya sabi niya, yun daw mga senador na pumapalag sa China, ibala sa kanyon o kaya iherera paglusob ng China sa Pilipinas. Sila raw ang pananggalang, silang iherera. Traidor, another stupid Marcoleta. Stupido ang mga Marcoleta. Stupido. Ayan, baka hindi mo pa narinig yan. Stupido ka. Piluka Marcoleta. Personalan na ito. Hindi lang yan abutin mo sa akin. Pag nagkaharap tayo, promise, sasabunutan kita. Ipapasa ko sa mga kaibigan ko yung piluka mo. Hanggang yan ay itapon na lamang doon sa basurahan. Kung gusto mo, pulutin mo nun. Amoy panis na yung piluka. Pasensya po kayo mga kaibigan. Hindi po ako ganun ka walang hiya, pero pag napakawalang hiya na ang isang senador, pinapasweldohan natin 1 million a month. Mahigit ang sinisweldo po sa kanila. Tapos papagtanggol nila, China, nawawalan po talaga ako ng pasensya. Nawawalan po yung aking pagkamaginoo, yung aking pagiging kawal ng demokrasya. Gusto ko nang sabunutan at itapon ang kanyang mabantot na piluka, mga kaibigan. Ilan yata ng piluka ay mabantot kasi pinapawisan yan sa bumbunan. Ganun pa man, yung pong uulitin ko, ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip, walang karapatan kahit na sinong Pilipino mananagot sa akin. Walang karapatan ay pagtanggol ang China dito sa loob ng Pilipinas. Magdidebate tayo sa ibang bagay, pero wag sa pagmamayari ng ating teritoryo. That is non-debatable, non-negotiable. Hindi po natin pag-aawayan yan. Kailangan yan, pagpapatayan na natin. Opo, narinig po ninyo yan. Hindi ko naman sinabing papatayin ko yan si Marcoleta. Pero, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, habang pinaglalaban niya ang China, opo, papatayin ko si Rodante Marcoleta at ang kanyang anak na kalburin, piluka rin na si Congressman Marcoleta. Narinig po ninyo yan, hindi po tayo babawi-bawi. Totoo po yan. Pagka ipapagtanggol nila ang China, interest ng China laban sa Pilipinas, katraidoran yan. Ang traidor, kinakailangan pinapatay. At ako, papatay po ng traidor. Hindi po tayo yung aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa iyo. Aking ligaya na pag may mga api ang pumatay ng dahil sa iyo. Isama na ninyo si Marcoleta. Uunahin ko yung mag-ama na yan. Mga traidor, dapat yan, hindi natin pinapalagpas. Kayo mga kawal ng demokrasya ng taga-Tondo, na mayroong mga pana, pag nakita po ninyo, binibigyan ko kayo ng bendisyon. Panain ninyo. Yan si Marcoleta, yung mag-ama na yan. At yung mga hara-hara niyang bodyguard, panain na rin ninyo. Pagka lalaban, abay, magtawagan po tayo at harapin po natin yung gera na kung gera. Umpisa na po natin dito sa ating lupain na kung saan dito na tayo binubuli ng mga halal na opisyal natin. Binubuli tayo na parang China, sa kapakanan ng China. Yan ay hindi ko mapapalagpas. Tayo po ay kawal ng demokrasya. Magsama-sama po tayo. Dahil po sa laban na yan, ino-organize ko nationwide ang kawal ng demokrasya upang magsilbing para pong multiplier force, defense force, parang guerrilla ng panahon po ng Hapon para pong mga katipunan
nung panahon ng Amerikano at tayo po ay kawal ng demokrasya na kakatawan diyan po sa mga pagpaparusa, pagpatay sa mga traidor ng ating pong bansa, yung mga makapili na taga Pampanga nung araw si Marcoleta, taga Pampanga at Iglesia ni Cristo. Pag hindi tatiwalag ng Iglesia ni Cristo yan, ibig sabihin, sinasang-ayunan ng Iglesia ni Cristo ang pambabastos, pambubusabos ng China laban sa Pilipinas. Yan ay non-debatable, yan ay non-negotiable, unpardonable. Ako po si Kawal de Carbonell, naninindigan sa bawat salita na aking pong binitawan. Iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!